Yun ang $1,000,000 question na hindi naive at hindi galing sa kuweba. Sa tingin niyo po ba, lahat po ng mga senator judges ngayon ay talagang nagpapakita po ng political neutrality base po sa kanilang impeachment rules? Ha? Isang problema yata kanina, yung mga hindi dumadalo ng mga senator judges. May mga umaalis during the hearing. Yun yung Oo nga, ba't iniiwasan, ganun? diba? Yun yung iniiwasan nila Medyo dapat bawal yun Oo nga, Dahil di ba parang kabastusan yun? Yung dapat nakaupo ka lang doon, nakikinig. oo nga, judge ka tapos may mamimiss ka. Oo. Diba? Pwede nagkakamingo ka. Pwede ba yun? May nakita ka na bang judge na may I go out habang tuloy yung trial? Oo. Mas yun yung concern nila. Pero parang wala namang bago Talaga namang may mga senator judges na ang asta ay defense lawyers Ang kaibahan lang siguro ay from last week, ito talagang walang pakialam. Talagang kinikis pa sa mukha natin. At mukhang mas magagaling pa sila na defense lawyers kesa dun sa defense lawyers themselves. Diba? Talagang pinoporso nila Tuloy-tuloy Tinutuloy-tuloy nila. Tapos wala silang pakialam kahit anong tingin sa kanila ng tao. Actually, kanina, iniisip ko, hindi ba dapat mag-enter na ng appearance itong si Alan Peter Cayetano bilang senator judge at defense counsel? Correct. Diba? Mas aggressive pa siya. Diba? Hindi ko sinasabing mas efficient pa siya. Pero mas aggressive pa siya dun sa mga defense lawyers. Parang lead defense counsel no? Oo. Mas maganda yata siya nag-opening statement Baka mas compelling. Baka hindi rin. Nakatawa lang ako wala man lang pagpapanggap na neutral kami rito no? Kitang-kita mo naman yung tinutumbok parang ginagawa tayo lahat tanga May problema rito, pahahabain pa ba to? Ano ba to? 11 trial days ba to? Well, yun yung maximum. Binigyan nila kasi ng mga ballpark O itong article na ito 11 days. Ginagano nila Para at least meron silang operational timeline, no? Matatapos ito ng ganito karaming araw, etc. Hindi naman pwedeng umabot yan hanggang 2028 elections, di ba? So, ito pa rin pinag-uusapan. Di ba? Sila Ping, etc. May proposal sila paano mas ita-tighten, no? Paano yung mga limits ng oras ng mga magsasalita, di ba? Ginagano nila, tina-tighten nila. Ngayon, pinahaba nila 4 to 5 hours na imbes na 3 hours, no? Per hearing. Para hindi naman tumagal yung araw. Pero sinusubukan nilang i-tighten yung mismo mga presentation. No, halimbawa, makita mo nabawasan na dramatically yung mga objections, di ba? Yeah, kanina. Ina-out of order na madalas At saka siguro sa assessment ng defense team, teka, natatalo tayo doon sa political aspect ng trial kahit naman doon sa judicial, hindi naman sila nananalo, pero mas natatambakan sila doon sa political aspect ng trial. Dahil siyempre, nagagalit yung mga yung publiko. Yun yung isang mahalagang korte, the Court of Public Opinion. Baka mas malaki pa influensya nun doon sa mga judges kesa doon sa evidence themselves. Diba? So, nag-a-adjust din sila. Kaya kita mo, may kaunting adjustment na ginagawa. Tsaka yun nga, mas magaling na defense lawyer itong sina Alan Peter Cayetano by virtue of their position. Kasi yung defense lawyer pwedeng objectan nung prosecution siya, bilang senator judge na defense counsel, hindi pwedeng mag-object sa kanya. Diba? Miski out of line yung mga pinagtatanong niya. Diba? Kunwari lang, diba? Kunwari out of line. O kaya, alam mong kumikiling na doon na papunta diba? Kahit nagpapanggap, hindi mo siya pwedeng objectan. And syempre, lumalabas yung soundbite na yun sa social media. Pwede ipakalat, hindi ba? Kaya nga, magaling na magaling na abogado for the defense itong si Senator Alan Peter Cayetano. Congratulations. Pero hindi siya ganun kagaling para durugin yung dalawang witnesses. Yung witness last week at saka yung witness ngayon. Magaling siyang magbato ng boomerang. Bumabalik yun yung kanyang skill set. Di ba?
Pero nakakatuwa siya panoorin eh. Yung talagang parang yung habang nagsasalita siya, pinapakinggan niya yung sarili niya. Yung At ako habang convinced siya. nagsasalita siya, bumibilib siya sa sarili niya. Yan. Na, uy, galing-galing ko. Naramdaman mo yun? Naramdam Napansin mo na yun? ramdam. Parang nasa Oo. salamin gumagano, no? Oo, Galing ko. di ba? Ganun. Ayos ka, bata. Ganun. Pero pinapanood ko siya. Wow. Classic Alan Peter. Di ba? Classic, self-aware, circumspect Alan Peter. Di ba? Napakalawak ng kanyang circumspection, ng kanyang self-awareness, napakalalim, di ba? Yun yung... Natawa pa ako, Sendon, sa meron siya example yung conditional threat, no? Talagang yun ang pinupunto niya no? Sabi ko, dapat mag-Superman na lang siya, di ba? Hubarin yung robe, lalabas ng letter S. Sarah. Di ba? Hubarin niya lalabas yung kapa niya, tapos merong logo ron, S. Ang kalit no? Mukhang doon na lang yung future niya Kahit lalo na, alam niya, wala rin naman bilib sa kanya si Sarah. Alam niya, hindi rin naman kay Sarah. Tapos kanina, lumalabas din na hindi talaga siya maka-move on pa rin dun sa pagkakatanggal niya bilang Senate President. Kasi ginamit pa niya example as a conditional threat, di ba? Hindi pong, kunwari, din ako bilang Senate President, palitan, bla 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 bla. Sabi ko, uy, balik tayo sa live selling. Ano na to? Impeachment trial na to. Live selling pa rin tayo. Grabe. Again, kung magpapatuloy yung ganito for the next 2 days, lalamang pa rin yung prosecution kaya katulad last week. No? Katulad last week. Pero hindi dahil bias tayo. Kundi objective naman yun Di ba? Medyo disciplined yung presentation, wala masyadong maraming contradictions, at saka walang credibility issues. Medyo okay at least today. Kung yan ang magiging pace in the next 2 days, second week na naman na lamang yung prosecution. Kahit nag-a-adjust na yung defense. Actually, yung kumbaga, in a way, I feel for the defense lawyers because they had to do their job. And at least for this specific article, ang hirap nito di ba? Paano mo naman dedepensahan yung isang kliyente na siya mismo nag-provide ng ebidensya laban sa sarili niya? Parang si Marcoleta. Correct. Tapos itong kanilang natitirang alas, yung Romanov framework. Paano naman yan maiimbestigahan na maayos? Ayaw nyo naman mag-cooperate sa mag-iimbestiga. Ayaw nyo naman sabihin paano nyo nakuha yung threat. Diba? Ayaw nyo naman magpatulong noon nung tinatanong kayo ng NBI. So, ano naman gagawin nila? Diba? Yan na lang yung natitira nilang alas Tapos na yung context. Si Alan Peter nila nagme-maintain nun Conditional cash transfer yata yung sinasabi niya. Ito kasi yung posibleng sagot dyan, Sen, yung sa Romanov na yan, di ba? Unang-una, yung Romanov na yan, nabaliktad pa di ba? Sa kanilang galing Sa kanilang galing yan, Baste at Romanov daw, supposedly, laban dito kay Bongbong Marcos. Sa mga Marcos. Ngayon, naging Romanov plan, laban naman sa mga Duterte. Parang ganito lang yan no? Kumbaga, kung gagamit lang tayo ng common sense at pagbabatayan natin yung credibility issues ng mga Duterte, budol yun Meron ba talagang Oplan Romanov? Naisip lang nila yun Gawa tayo ng Oplan Romanov o gamitin natin basis to justify. Kaya nung sinubukan imbestigahan ng NBI, wala talaga silang papakita. Hindi ba? Ganun naman kasimple, naglolokohan pa ba tayo dito? Ang problema, masyado namang kinikis sa mukha natin. Diba? Medyo naman. Kung mambubudol kayo, kung mag-gaslight kayo, yung hindi masyadong bawasan nyo yung pagiging sobrang obvious. Obvious lang, yung sobrang obvious. Diba? Pero Sen, ang taas naman po ng expectation ninyo kasi sophistication is required or is expected of someone with yun na yan, I'll stop there. Hindi, pwede ka naman mag-hire na may kaunting sophistication. Diba?